Amen po ba? Amen? Kayo po ba ay nabibless sa ating gawain, sa ating communion? Amen. I'm really sure that God will really bless and they recover our all aspect of our life here. Ayan, so sigurado po kami na gusto tayong pagpalain ng Diyos at the same time gusto niyang ayusin ang ating mga buhay. Let's bless each other. God loves you so much. Batiin mo po ang bawat isa, pakisabi po sa kanila, mahal ka ng ating Diyos. One person from left to right. Ay, apat daw na tao dapat ang masabihan mo, mahal ka ng Diyos. And then He has a wonderful plan for you. At pakisabi rin po, ang Diyos ay may magandang plano sa kanyang buhay. Yeah. Sabihan mo yan ang ganun. Amen. Amen. Do you remember what I preached last time? Yan, sino po rin na nakaalala nung kanyang ibinahagi, nung siya po ay nagbahagi nung nakaraan? Forgot? Di ba forgot? Nakalimutan na po ba natin o may mga naaalala po tayo sa kanyang mga ibinabahagi po sa atin? This one my new 1,000 offering envelope. Next one. Yeah. Ayan, so ito po yung ating bagong 1,000 offering envelope, bagong 1,000 envelope ni Reverend Joseph. I write down, may you recover worship, prayer, and church budget staff. CVPC, also main picture. Ayan, so diba, nabanggit niya sa atin nung nakaraan, ang nakalagay doon sa kanyang prayer request, ay maging maayos muli po ang ating pagsamba, panalangin, yung ating mga budgeting sa ating simbahan. After pandemic, all church all over the world is getting down in all aspects. Diba, pagkatapos po ng pandemya, lahat po ng simbahan ay nakaranas po na tayo po ay ma-down sa lahat ng aspeto. So I'm very happy, very many people in this morning. Ayan, so masaya po kami dahil marami tayo ngayon. But we have to recover. Not only Sunday or Wednesday, Friday, no much. Recover worship and prayer and church budget here. Ayan, so hindi lamang po Sunday ang i-recover natin, maging po sa mga gawain katulad ng ating Wednesday na gawain, ang ating mga Dawn Watch. I really emphasize the WSLS next one. Yan, so ito po, parati itong na-emphasize sa atin, parati itong binabahagi sa atin, yung WSL and S. Do you remember what's that? Ano kaya yan? Naaalala niyo pa po kaya ito? W, worship, succeed, and L, life to succeed. Ayan, di ba? Pagsamba daw ay matagumpay, ang buhay daw ay magiging matagumpay. Before we succeed before we worship, we must recover worship first. Yan, bago daw tayo magkaroon ng succeed o magkaroon ng katagumpayan sa buhay, kailangan daw yung pagsamba muna natin sa Panginoon ay magiging buhay, magiging maayos. I preach Shabbat, worship, Noah, and Abel's worship. Yan, so may babahagi niya yung pagsasamba po ni Abel, pagsamba po ni Noah. It is important matter not only attending Sunday service, church service here. Yan, di ba? Hindi lamang basta na umaattend tayo sa mga gawain natin. What important thing in our service? Pero ano nga bang mahalaga pag tayo po ay nagkakaroon ng ganitong mga gawain? Important one whether God receive or accept our rich worship or not. Yan, di ba? Ang pinakamatter, ang pinakamahalaga daw ay dapat natanggapin ng ating Diyos yung ating pagsamba o kaya hindi ba niya tatanggapin yung ating pagsamba? You are here attending service here. Yan, lahat po tayo ay dumadalo sa ating gawain. Important one, God really accept or receive each your worship, all our whole worship. Yan ang pinakamahalaga po tuwing tayo pinumadalo sa ating gawain. Alam po natin na tinatanggap ng ating Diyos yung ating pagsamba. Why when really God receive our worship, that will bless our life, our church here. Dahil kapag tinanggap po ng ating Lord yung ating pagsamba, di ba? Ayun na po, kasunod na po nito na pagpalain ng ating buhay sa bawat aspeto. As I preached last time, God really receive Noah and Abel's worship here. Yan, katulad po na ibinahagi niya nakaraan na tinanggap ng ating Lord yung pagsamba ni Noah, maging ang pagsamba po ni I Abel. briefly, preaching again, briefly. So ngayon po ibabahagi niya po muli. First, Noah was 40 years. Ayan, so una po yung pagsamba po ni Noah. Genesis chapter 8:21. Yan, so makikita po natin to sa Genesis, The Lord chapter 8, verse 21. the pleasing aroma and it in his heart is there. Yan, di ba binanggit po doon na nung amoy po ng ating Diyos, yung mabangong samuyo. Yeah. It means God really accept the Noah's worship here. Yan, so ibig sabihin lamang po nito, dun sa verse 21, na talagang tinanggap ng ating Diyos yung pagsamba po ni Abel. Why? Ay, ni Noah. Why God receive accept Noah's worship? Sa tingin niyo, bakit po kaya tinanggap ng ating Lord yung kanyang pagsamba?
Firstly, they worship God first. Yan, dahil una, alam niyo po ba, una po talagang sinamba nila ang ating Diyos. Verse 19 and 20 here. Yan, so makikita natin sa verse 19 and 20. Next one, Tagalog. Sa Tagalog po, gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamong, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang uri. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Gumawa siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Verse 19, all animal came up from ark. Yan, so nakikita natin sa verse 19 po, no, na lahat daw ng hayop ay lumabas sa arko. Pak. Verse 20, Tagalog. Pak. Yan, sa Tagalog po muna. Tagalog. No. 20, what Noah the first year? Yan, so verse 20 po, ano kayang ginawa ni Noah sa verse 20? Yeah, what he did the first? Ano Noah. ginawa niya dyan? Yeah, Noah. He built an ark to the Lord. Ayan, si Noe daw po, nung pagkalabas po nila ng arko, si Noe daw ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. After 40 days laying in this world, Yan po, sa loob po ng 40 araw at gabi na umulan o umahapos sa buong mundo. maybe they very curious something in this world, or their house, their place. Yan, di ba kung iisipin natin, pagkalabas po ng buong pamilya ni Noah, baka curious sila ano ba nangyari sa mundong to, ano ba nangyari sa kapaligiran. So Noah built an altar first here. No, pero hindi po sila nagkusisa agad. Alam mo ang ginawa po nila? Sila po ay nag-build ng altar. So Noah really put priority worship in his life. Yan, kung makikita natin dito yung kanyang attitude, nilagay niya po na maging prioridad ang pagsamba sa ating Diyos. Now mga around 40 tama? Around 40, 50. So ngayon tayo dito, baka bilang natin ngayon, mga 40 to 50. How about Wednesday and Friday? Kamusta po ang Miyerkules at Biyernes? About 20? About 20? About 20, less than 20. Yeah. Yes, I know you are quite busy, you are study and work in your life. Yan, so alam naman po natin ang bawat isa ay talaga namang abala sa ating mga kanya-kanyang buhay, sa trabaho, sa pag-aaral. But if we really put priority, what's been your life? Pero kung paglalaanan talaga natin na talagang una yung ating pagsamba sa ating Diyos. You know, sometimes I really tired or preaching something. Alam niyo po ba si Reverend Joseph, minsan parang may pagod na rin siyang magsabi sa atin o mag-push ng patungkol sa ganito. You know, reveling in my father ministry in Byeongbang Church going to 40 years. Yan, so si Reverend Kim po, ang tatay po ni Reverend Joseph, ay 40 taon na rin na nagsisilbi sa ating Panginoon sa Byeongbang Church. How long? Gano'ng 4 katagal? years? 4 years? 4 na taon lang ba? 40 years. Ayan, so 40 years na. Until now, he preached worship priority, put worship priority. Parati niyo po talagang binabanggit sa preaching niya, ang pagsamba ay prioridad, dapat unahin ang pagsamba. But he was still content member Wednesday, Friday, Byeongbang Church. Pero alam niyo po ba, kahit gano'n niya maulit-ulit sabihin sa Byeongbang Church na ang pagsamba muna, still kahit Wednesday po or sa mga ibang araw, maliit lamang ang bilang nila. But if you really blessed by God in your life, your family, Yan, pero kung tayo po'y pinapapala ng ating Diyos, put priority worship in your life. yan, unahin po natin ang ating Diyos sa ating pagsamba. And second one, verse 20, again, 20. So, pangalawa po sa ating verse 20, sabi sa Tagalog, si Noe nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Noah took, clean animal here. Yan, di ba nakalagay po doon sa 20b, kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop. As you did it when repentance, people come in your service. Baka tulad po ng ginagawa natin bago tayo mag-commune, bago natin tinake yung communion kanina, tayo po ay nag-repent, tayo po humingi ng tawad. Also, when you have the repentant prayer every service time, Yan, di ba po, ting tayo bimigawa, hindi po Next one. nawawala yung open or repentance prayer. please don't do it as you have or just stop programs. Yan, so wag lamang natin itong gawing kaugalian, o wag lamang natin isama lamang sa programa yung ating mga repentance. Whenever then you come late, service here, Ayan, so marami pa rin sa atin, no, ang huli tuwing tayo po ay nagkakaroon ng gawain, nalilate tayo. we really need the preparation for service here. Yan, alam niyo po, ang pinakakailangan natin, talagang prepare tayo na sumasamba sa ating Diyos. Minimum 5 minutes, come early. Yan, di ba, bago po mag-umpisa, ito po yung ating minimum daw ng 5 minuto na nandito tayo sa loob ng simbahan. Prepare what? Prepare ourselves, be clean upon it. Yan, so anong kailangan natin gawin sa mga minutong iyon? Ihanda mo yung sarili, magpalinis tayo sa ating Panginoon para tayo maging mabangong sabiyo. Even though we worship very nice, pray very hard, listen very well, the word of God.
Diba kahit daw tayo sumasamba ng maigi, kahit daw tayo nakakarinig ng salita ng Lord, But if we are not clean yet to offer God, pero kung tayo po mismo na meron pa rin tayong karumihan sa ating mga buhay, God will not accept it, our worship. alam natin na hindi tatanggapin ng ating Diyos yung ating mga pagsamba. I drink for this water very clean. Tama? Diba po, iniinom po ni Reverend Joseph ang malinis sa tubig? I never drink the pastoral water. Hindi naman niya iinuman yung tubigan ni Pastora Yeah, Rosalie. it's not dirty, it's not dirty, but Walang judgment. but diba, as a human also, we don't eat dirty food. Diba tayo, bilang tao na lang, diba ayaw natin kumain o uminom ng mga maruruming inumin or God pagkain. saying, God really not accept our dirty thing in our Yan, life. katulad din po ng ating Diyos na hindi rin tatanggapin ng Lord tayo bilang mga sumasamba kung tayo po'y marumi sa harapan And ng for ating Diyos. 16, 18, Yan, 16, 18 okay, po. they are bowling all together. Lahat kayo po, sabay-sabay tayo. Okay, 1, 2, 3. Lumabas ka na sa barko kasama ang iyong asawa, mga anak, at mga manugang. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Tapos, the next one, he said, all, next picture, all family, and then altar worship God here. Ayan, so pagkalabas po ng pamilya at po ni Noah lahat, no? So nakita natin na talagang sumasamba sila. You know, full member come church. Tatay Jose, di ba? Full member, di ba? Full family member. Full family. Sino po ba? Also, Ayan, sila. it's really full member come church, very blessing. Alam niyo po, isang malaking pagpapala sa harap ng Diyos na po ang ating pamilyang sumasamba. Sama-sama tayong sumasamba sa Sino Panginoon. wala na in your family? Sino dito wala kang pamilya? Jackson, sino wala in your Ano yan? family? Sino wala sa family mo dyan? Jackson. Huh? Ay, si mother mo. Ani, Ang wala. father, sister, Wala here. brother, tatlo. Rosette, sino wala? Si Ate Rosel. Wala here in your family. Now. Wala ngayon dito. Wala dito. Papa. Mama, papa. You have to pray for salvation our family here. Yan, di ba lahat po tayo, no? Kailangan natin ipanalangin ng ating pamilya at kaligtasan ng ating buong pamilya. One more thing from here. Saba po. If you really do this one, next time I'll give you Pastor Lobo. Ang pag ginawa daw natin to, next time meron ng pasalubong. Because nowadays I cannot do this one. Yan, kasi kahit po si Reverend Joseph, hindi daw yung magawa itong bagay na to. Each family devotion Magkaroon ng family devotion. or family worship. Family worship. I did my family, even though once a month. Sino rito ginagawa niya sa pamilya niya yan? Kahit isang beses na sama-sama kayo, just sumasamba kayo sa Panginoon, nag-devotion. Meron po ba? Sama-sama. Meron? Meron bang bang gumagawa sa pamilya? It's not very difficult, but quite difficult. Diba? To, Diba kung iisipin mo I don't lang, know. hindi naman siya mahirap, pero parang hirap. You know why? Alam niyo kung bakit? It's a really ayaw. Pray, worship, praising in our house. In Kasi our ayaw talaga po na maaway na doon pa lang sa tahanan natin, buo tayong sumasamba sa Diyos eh. It's a really want to break each family all over the here. Yan, ay, ganoon din, ba, gusto ni Satan, plan ni Satan, na tayo piwasakin ng ating pamilya ay magkawatak-watak. So many conflict in the family, and they divorce, and many problems in their family. Diba kaya sa pamilya pa lang, kung iisipin natin sa pamilya pa lang, doon pa lang nag-i-start yung mga gulong, Hindi. hindi pagkakaunawaan. Then also, diba, I will worship here, next one. Yan, sa buhay naman po ni Abel sa kanyang pagsamba. Here chapter 4 and 4, but Abel brought fat portion from some of the firstborn of his blood. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Ayan, sabi naman sa verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganin na kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel sa mga. In me was the Kalisibu, Abel's worship here. Ayan, so may kita rin natin na tinanggap din po ni Yahweh ang handog ni Abel. And then chapter 4 and 3 and 4 here. Sabi po sa verse 3 and 4, Tagalog po rin. Tagalog po, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. First, the kind offer, ano pa kind offer? Some of the first fruit. Ayan, so sa English po kasi nakalagay doon some of the first fruit. Ibig sabihin, kumuha lamang siya ng parte ng kanyang mga ani. And then Abel offered the fat portion. Subalit si Abel naman po, ang ibinigay niya sa Panginoon, yung pinakamaganda, pinakamainam, pinakamatabang, pinakamaganda sa lahat ng kanyang hayop na alaga. Kind offer some, but Abel offered fat portion.
Nakalagay doon, si Cain daw po ay nagdala sa ating Diyos ng parte lamang ng kanyang ani, samantalang si Abel ay nagdala ng pinakamainam na handog mula sa kanyang mga alagang hayop. Also, we worship God with our best. So una po sa Abel's worship nakalagay doon, kailangan daw kung tayo sasamba kay Lord, gawin natin yung pinaka-the best. About time, appearance, offering method, and then your ministry here. So una na po dito yung ating oras, yung ating panlabas o maging sa ating panloob, yung ating mga handog o even sa ating mga ministeryo. Meron boy and girlfriend? You Sino know? rito merong mga loved ones? I know. I know. Honor. Si Arnel meron. Ay, si Arnel. I know, di ba? I know. Si Deb, Meron boyfriend? si Arnel, si And then meron Josh. boyfriend, Josh. When you date, if you always late, Kapag daw kayo may kipag-date, basta parating may date. what? You should be na doing dates. Not dating? Will break up? No. So, yes, what you feel every time you're late? For example po, kung meron kayong kikitain na lang, di ba? Tapos yung taong to parating late, ano yung mararamdaman mo bilang nag-aantay? Just because you come early and then prepare to your bedtime. Yan, kaya katulad din po sa Diyos, no? Kaya tayo nag-prepare na maging sa oras natin kasi nag-aantay yung ating Diyos eh. Our your clothes, diba? Best clothes we are in our service in the time. Yan, di ba? Suot din natin yung talagang pinakamaganda natin, yung talagang hindi lang basta pang forma, talagang pagsambang mga pananamit. And then Hebrew 11:4. Sabi rin po sa Hebrew 11:4, sabi po rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog. Yeah, diba? Abel offered by what? By ano po ba? By Abel offered here. Ano? Paano po nagandog si Abel sa magitan ng kanyang? It's not Korean, it's not English. Tagalog. Tagalog to. Ano pa? By what? Dahil By sa faith. ano? By faith. Okay, dahil sa kanyang pananampalataya mahaba. Faith. When you worship God, you must worship by faith. Kaya tuwing tayo po sumasamba, kailangan meron tayong faith, meron tayong pananampalataya. What faith? Anong In uri your ng life. faith ang meron ba tayo? I really sure that God really want to meet you through the worship time here. Alam niyo po ba na ang ating Diyos, nais ka po niyang makatagpo, nais ka niyang makaniig, every time po na tayo sumasamba sa Kanya. While praising God, while praying God, while listening to the word of God, Sa lahat po na ating ginagawa, mula sa umpisa, tayo po na sumasamba, na umaawit sa Panginoon, nanalangin, di ba po, nakikinig na Kanyang mga salita. God wanted to meet you through from our worship time here. And so, magitan po ng ating pagsamba, nais ka po makatagpo ng ating Diyos. We must have faith. I can really meet God through worship time. Kaya dapat meron tayong pananampalataya na gusto nating pananampalataya na Lord, makikita kita, mararamdaman kita through our worship time. It means sometimes from prayer, from praising, from word of God, God will speak something in your heart. Yan, di ba? Sa magitan po na ating pagsamba, sa magitan po ng salita ng Diyos, sa magitan po ng ating panalangin, alam niyo po ba na ang Diyos po ay nangunguusap na sa ating mga So we puso. must focus while you are praising, while you are praying the word of God. Okay, this one God really tell me something in our life now. Ayan, kaya po ang gusto po ng Lord, kung tayo po sumasamba, kailangan siya lang yung focus natin para marinig natin at makita natin kung anong kalooban ng Diyos sa atin. God really wants to meet you Sunday and Wednesday, Friday. Yan, gusto po kayong makita ng ating Diyos, gusto ko po kayong makatagpo ng ating Diyos, sa hindi lamang sa araw na ito, maging sa ating iba't mga araw na ating gawain. God really wants to say something to you from worship time here. Meron po siyang gustong sabihin sa atin. Meron phase 5 here in service time here. Yan, dapat meron tayong pananampalataya at yung tayo po sumasamba, even now. And then on verse 4 again, verse 4. Sa verse 4 po muli, sabi doon, All together, 1, 2, 3. lahat tayo Tagalog, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan, pinatay niya ito at iniyandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. You can see here, diba? Now you can see here, he offered the first fruit. Yan, so nakita natin dito na kinuha doon ni Abel ang kanyang panganay na hayop yung sa kanyang kawan. When Abel offered the firstborn of his flock, and God accepted his offering here. Kaya po, nung inihandog daw po niya yung pinakamainom na bahagi ng kanyang mga hayop dun sa kanyang kawan, ang ginawa ng Lord,
kasi yan siya tinanggap niya yung handog. This morning my preaching title, The First Fruits Offering. Diba ang kanyang, ang pinaka-title of preaching po ni Reverend Joseph ay First Fruit Offering. I will review once again all first fruit offering in our life. Ngayon, i-review natin ano nga ba yung mga una na kailangan nating i-offer kay Lord. And then I added one more thing. At meron pa po siyang inilagay na isa pa. If you are still not yet keep this first offering in our life, Yan, kung hindi pa rin po natin ito ginagawa sa ating mga buhay, next year you added your first offering in our life. alam nyo, pwede tayong pwede natin kumbaga, next year sana gagawin nyo to para mag-set ka na gagawin mo tong bagay na to. One day could be don't watch, Ayan, so yung first book sa ating time, that is our Don't Watch. or when you wake up in the morning, Ngayon, kung di ka naman talaga makadalo, kung tayo pinagigising tuwing umaga, you pray that first. kaya manalangin ka sa ating Diyos. It's first offering in our day. Ayan na po kasi yung ating pagsamba, paghatog natin sa ating Diyos. And our 1 week our first offering is Sunday today. Ayan, so yung 1 week naman natin, yung pinaka-first offering natin sa day na yan is Sunday, araw ng linggo. I told you again a lot, it's not our Lord days. So yung Sunday ay hindi sa atin, ito po yung araw ng ating Diyos. Please put priority Sunday only. Sunday, please worship Him. Ayan, kaya dapat po, kung hindi tayo makakadalo sa maraming gawain, yung Sunday na i-keep natin as our priority talaga. And 1 month, our Bishop donates every first day. Yan, so ginagawa rin po natin ito every first day of the month, ang ating special Don't Watch. And New Year, At habang naman sa ating 1 year, ang ating celebration dyan is yung ating New Year, binibigay natin yung unang oras sa unang taon. please don't get me wrong. Huwag niyo po siyang ma-misunderstood. I don't want to break the Philippine culture. Ayaw ni Reverend Joseph naman talaga na sirain o i-break yung ating kultura bilang mga Pilipino. But I will tell you, it's more blessing for our New Year. Pero sabihin niya, ano nga ba yung talagang mas blessing pag tayo pinag-celebrate ng New Year? In May, tonight, 11:30 to 12:30, we have the New Year service. So In 1 mamaya hour. po, no? So mamaya po sa May, kami po ay merong service from 11:30 to 12:30 a.m. Why I continue the keep for this one in our church? So bakit po namin to talaga pinapangalagaan sa simbahan? For me, for you. Para lang ba to sa mga tao? Para ba sa amin lamang ito? You know, some church in the Philippines, Korean missionary church, Yan, so even the Korean missionary church in the Philippines po, they walang New Year service. actually wala rin New Year service yung ibang Korean mga missionaries missionaries. go to some resort or with family or with the friend, then New Year service there in Korea. So yung even daw po yung mga missionaries na kakilala rin ni Reverend Joseph is talagang they spend time sa resort, mag-celebrate ng New Year's. Now my family here, we can go somewhere sa New Year. We Diba can kung go there. iisipin naman po natin sa Reverend Joseph, bakit hindi na lang pamilya niya ang gumawa at mag-celebrate ng New Year? But yearly blessing, you have the time, the New Year time in the church. Pero isa rin pong pagpapala na during our celebration ng New Year, magkaroon tayo ng time to meet God dun sa simbahan. If you have the New Year in the church, it's yearly blessing in your life and family Ayan. next year. Diba kung tayo po nag-celebrate ng ating New Year, why natin, di na natin gawin natin ito sa loob ng simbahan with our families, no, para tayo po And then i-bless. in your job, Next naman po sa inyong trabaho, diba, if you get new job and then first third of the month, it's first offering. ayan, so kung tayo na po ay nag-a-apply ng ating trabaho, kung tayo nakakaroon ng trabaho o ng bagong trabaho, yung ating first salary of the month, ayun ang ating first fruit offering. But not agree? I don't know. Ayan, diba? Agree ba tayo doon? I heard one news, did it already. Pero may gumawa na eh. I'm sure that already or not, God will bless the young people life. Alam nyo, yung taong to na nagbigay ng first fruit, naniniwala po kami na hindi lang yun yung blessing na matatanggap niya. You can- Pupunuin siya ng blessing ng You can ating testimony in the future or later. And balang araw, yung kabataan na to, magbibigay ng testimonya kung paano naging tapat ang Lord sa kanya. In your income, Sa magitan po ng ating mga tatatanggap, as you see the video about tithe,
Katulad po ng ibinahagi ninyong video kanina during our tithes. Malachi chapter 3, 10. Sabi po sa Malachi 3 verse 10. All together, 1, Sabay-sabay po 2, 3. tayo. Dalhin nyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana. It said, bring the buong, whole tithe. Sabi dun sa Tagalog, dalhin niyo po ng buong buo. I know some family with very financial problem situation. Yan, diba meron pa rin naman sa atin ilan sa ating mga pamilya na hindi maayos o maganda sitwasyon pagdating sa mga financial. Whole tithe, buong. Pag sinabi natin whole time means talagang walang bawas, buong buo. Son, honor, honor. Sa si Kuya Arnel, Honor is honor. CR? CR, Sino meron job dito? Mga young people. Meron job. sino may job na sa young people natin? Si Jerome? Si Jason? Jackson again? Don't say exactly. Pwede po honor? Can you tell your Makano income monthly? No shy? 30K. 40K? I don't tell. It's okay. It's your secret. Ayan, so okay lang yun. If your income 30K, Kung si Kuya Arnel daw ay kumikita ng 30,000. if. Kung lang. Joshua Makano whole time. Joshua Makano whole time. At si Josh kaya, sa tingin mo, magkano Fully. dapat ang whole time? For him. Magkano dapat ang whole times ng 30K? 3K, di ba? 3,000. Offering 5,000. Each whole time in our your offering. Diba? So, sa 30K daw is 3,000. It takes me, Lord, takes me indeed. He said, Eh, ang sabi po kasi ng Lord, subukin daw siya eh. and then I will open the floodgate of heaven, Ang sabi din ng Lord, kung di daw niya buksan ang durungawan ng langit pour out so much blessing at ibuhos ang saganang pagpapala. that you will not have room enough for it. At ang sabi doon sa mga pagpapala daw yun, na tayo daw ay wala ng enough room para sa pagpapalang iyon. Yeah. That is not my saying. Bible say. Test the Lord, test me. Iba po, hindi naman po kami nagsabi dito, pero si Lord talagang sabi ng Lord, test me. Ibig sabihin, subukin mo ang Lord. Also, if we really love our church, our God, our pastoral, Diba kung tayo po yung nagmamahal sa ating simbahan, sa inyong mga lingkod ng Diyos, please offer buong. ayan, kailangan naghandog tayo ng buong buo. I cannot give fully pastoral allowance. Yan, di po actually di kayang suportahan ni Reverend Joseph ng buo yung mga allowances ng inyong mga lingkod. Or if Reverend retire, I'm not sure. Kung si Reverend King naman po ay mag-retire sa Biyongpa, hindi na rin siya sigurado sa kanyang buhay. Maybe if I would go there, get the job, send the money here, your salary. Baka po mamaya si Reverend Joseph ang gawin niya, bumalik siya ng Korea, maghanap ng trabaho para makapag-send o magpadala dito sa Pilipinas. Somehow, some amount to hustle from church. Diba? Kung makikita natin, meron pong nakukuha ang ating mga pastora sa ikaw natin, pero maliit lamang. But I think she couldn't get well every month from Pero allowance from church. Yan. Pero sa part po dito sa inyo po, hindi po madalas nakakakuha si pastor. Actually, hindi talaga masyado. Yeah, for our church, for ministry, for everything, please try. Not only try, please offer boom in your life. Ayan, alam niyo po ba? Kailangan natin ibigay yung ating buong buo kasi alam niyo, napakalaki ng pangangailangan po ng gawain ng ating Diyos. Tingnan niyo po sa ating simbahan, Last one more. sa mga pangangailangan. As one more, Ezekiel chapter 44, 30 here. Ayan, for the last po, yung Ezekiel 44 verse 30. Sabi po dito, ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng mandaw ng Israel ay mauukal sa mga pari. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Have you seen my Facebook, the picture next one? So, ito po ba, nakita niyo na po sa Facebook ni Reverend Joseph na post niya ito? This one? Nakita niyo po yung sako na yan? Ano po ba in the middle, the picture? Ano yung nakalagay sa kamay sa kamay po nung picture? Diba? Bigas. Bigas. The Bible says, give them the fourth portion of your ground meal. Nakalagay po sa English version po. Sabi doon, ibigay daw ang first portion o yung pinakaunang ani o
on yung unang bungkal, yung ground meal. And a blessing may rest on your household. Upang sa gayon daw po ay merong pagpapala sa ating mga tahanan, sa ating household. We'll start this offering next year. Magsisimula po ang paghahandog ng itong bagay na to next year. Pastor, somebody can make this one? Meron po ba kayong kilala ng piprint dito po sa sako na ganyan? Meron po kayong alam na gumagawa ng ganyang sako? Don't need the picture only, some name na lang, some name like this. Ayan, siguro kahit hindi wala ng picture, pwedeng name na lang ilagay. If the first portion of your ground meal, Sabi nakalagay po din sa Tagalog is, yung pinakaunang ani mo, pinakaunang nabungkal mo, pinakaunang meron ka. whenever cooking your rice, how many kilo, how many you put your rice? Yan, pag tayo daw po ay nagsasaing, mga ilang tangan kaya ang nilalagay natin sa ating kaldero? 1 kilo? Sa kilo ba? Mga 3 kilo? Sabihin natin yung mga, hindi pa, If you isang tangan, 5 if scoop. you diba put a 5 scoop, 5 scoop of, from butter. Like, 5 scoop, Ay, di 5 scoop, pala. you half scoop put your dish for offer to God every Ayan, for day. example lamang po ito, kung 5 takal ang inilalagay po natin sa ating kaldero, yung unang takal daw na ilalagay natin muna dun sa ating offering. Naintindihan niyo po? It could be the first portion of our ground meal or ground bigas. Opo, ayan. So para yung unang kuha mo mula sa yung bigasan, siya yung parang magsisilbing unang ani mo. A blessing may rest on your family. Yan, upang sa kaya ng pangako ng Lord, sabi doon, may pagpapala po sa ating mga tahanan. Just so you try to this next year. Subukan po natin gawin by next year. In Korea, my family in Korea, we never buy rice. And actually, doon po sa family po ni Reverend Joseph sa Korea, hindi daw sila madalas nabili hindi sila bumibili ng bigas. Bambang Church family, they offer this one every week. Kasi po yung Byongbang Church, mga family na po sa Byongbang Church, every week ginagawa itong first meal offering. Also with this one, somehow we can help our pastor here. Ayan, di ba pwede po makatulong sa ating mga pastor? It's more enough now, we can also some ministry helping the poor family. Ayan, kung ito naman po ay napakadami natin nakukuha, napakadami natin na iimbok, pwede natin itong ibahagi sa ibang mga pamilyang talagang nangangailangan. Please try this one next in our life. Nawa po, next year, try natin, subukan po natin, no? Na magkaroon tayo ng ground meal Next offering. one, diba? Let's arrange here. Diba? Each our first offering in our life. Ayan, so sa buong taon, ito yung pinaka-first fruit offering natin sa ating Diyos. Which one? I don't have yet. Sino po dito ang hindi pa nagagawa o wala pa siyang nagagawa sa mga bagay na yan? Donut, Sunday service, special donut, New Year service, and then tithes, blah blah. This one. Why? How many? Checkan nyo yung nagawa nyo. Wala. How many? Wala. O yung ilan daw yung mga wala? 5, 4, gano'n? For this one, maybe God will touch your heart right now. Alam po namin, naniwala kami na ang ating Diyos ay nangungusap na po sa inyo. Do you really want to grow your faith? Gusto niyo po ba talaga lumago kayo sa pananampalataya? Must show by our action. Ang pananampalataya pinakikita sa gawa. Tuesday lang, on Sunday lang, try special donuts. Yan, di ba, wag lamang tayo manatili dun sa araw ng Sunday lang. Bakit hindi natin subukan? Try natin, umanan tayo ng Don't Watch. On the country operate, try to whole time. Di ba, kung ikaw po ay konti lamang mag-offer kayo, bakit hindi mo siya subukan? Bigay natin yung pinakabuo. As your pastors, we really want to bless in your life. Yan, bilang mga pastor po ninyo, actually, ang gusto po namin, ipagpalain kayo ng ating Diyos. Especially diba, as you show Bible about tithes and the first portion of your ground meal, Bible says God will bless, pour out blessing in your life. Diba, mula po sa Ezekiel 44 verse 20, sabi nakalagay doon, the first portion of your ground meal, offer natin kay Lord para i-bless ang ating mga tahanan, ang ating buhay mismo. In our Christian life, the only free saving in our life, saving. Diba po, sa ating buhay, parang nangyayari na parang nag-save ka na. But blessing, it depends on what is our faith, our deed in our Christian life. Yan, alam niyo po ba ang pagpapala ay dumedepende rin sa pananampalatayang meron ka? Which is more blessing, receiving, giving. Ano po ba ang pinagpapala ng ating Diyos?
Yung tumatanggap lamang ba tayo o tayo po ay mismo nang bibigay? Marami pasalubong you receive from Christmas season. Meron po ba rito napakadaming pasalubong na tanggap during our Christmas? Meron? Marami? Marami? May Marami pa? madami ba? Pero more blessing, not receiving only to give to others. Ayan, so alam naman natin na isa rin yun sa pagpapala. Pero masigit na pinagpapala po ang mga tao talaga nagbibigay. Una sa Diyos, sumunod sa mga tao na kapaligid sa kanila. Lastly, one more checking. Which one I can do next year? Sige po, i-check natin mabuti, tingnan natin mabuti. Isipin natin, next year Lord, ano ba yung pwede ko pang gawin para sa'yo sa kanyang mga offering na yan? If possible, lahat pwede. Kung possible, gawin natin daw po lahat ng iyan. God really touch right now in your heart. Okay, I will keep new one, this one in our life next year. Ayan, sino po itong kinakausap na ng ating Lord na Lord, itong bagay na to, i-keep ko na next year. You know, really God really like it. First offering in our life. Yan, alam niyo po, ang Diyos, ang parating hinihingi niya yung unang ani. It's really truth blessing our life here. Dahil ito po yung talagang totoo at merong makakibat na mga pagpapala po sa ating mga Can I ask you? I decided one thing. Sino rito, pwede po ba namin subukan na itanong-tanongin kayo? I want to share. Which Sino one? po gusto mag-share na I dati di ako didn't keep. mga ganyan? I didn't keep this one, but I will really keep next year. Sino po dito, hindi ko po siya nakit ngayong taon, pero Lord, next year, I will keep. God never touch your heart. Hindi na po ba kinakausap po? 이제 ano? Sige, ano kaya? ano? What do you want? What do you keep next year? Ano na i-keep mo na? 도라치. ano? God touch your heart. ano? Don't match. 도라치. Wala ko, Donald, don't worry. Bring me your papa, mama, okay? Donut. O, dali mo daw si mama at papa. one more, last one more. Last. No? ayaw na? I don't care. Last one more. I'm sure that God really touch. It means God, you really meet God this time from this preaching. Special donut. Sige po, sino po? Sino po kinakausap na ng Lord for the last? Right. Rosel, Si Ate Rochelle. Rochelle. Rochelle Roxanne naman talaga. Si Rochelle. Rochelle Roxanne. Rochelle, Rochelle. ano pa? Don't watch. Pero sa Only mga once a week. Only one time you can pray. Eh, huwag kayong mag-alala, hindi naman hinihingi ng Lord na araw-araw. Kumbaga, yung kaya nyo, yung talagang mula sa inyo, sa puso nyo. Okay, let's pray. Sige po, tayo po natin pinalangin. Holy Father, we thank you for your word this morning, Father, here. Aming muna sa langit, maraming salamat sa iyong mga salita sa umagang So thank you for ito. your word to preaching, teach us the first offering in our life, Father. Lord, salamat dahil turuan mo kami na ibigay, Lord, yung pinakaunang ani namin sa iyo. We really know that God really happy first offering in our life. Alam po namin, O God, Ama, na ngayon, alam namin nasisiyan ka sa mga unang ani na kailangan namin ihatag sa iyo. So we learn then from first offering, God really blessing our family, our life, Father. Na Lord, katulad, Lord, naman ang sa first offering namin, Lord, Ama, dalangin po namin ang pagpapala sa bawat isa, Panginoon. We have all members with their heart full offer to God the first offering in their life. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa na magandang ng mga unang ani, Panginoon, sa iyo. And may you bless our family here. At pagpalain mo, Ama, ang mga pamilyang narito. May you help us, our member, to grow their faith, Father. At tulungan mo bawat isa na lumago sa kanilang mga pananampalataya. Thank you once again, your word this Salamat morning. po sa iyong mga salita. Then pray. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.